Mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Buong kagalakan natin mga kapatid at mga kaibigan na ipinagbubunyi ang kaarawan ng ating dakilang Panginoon sapagkat dumating sa ating kapanahunan ang katuparan ng dakila at banal na propesiya na lahat ng tinubos ng Panginoon masusumpungan ng nag-aawitan at ipinapahayag na ang kagilagilalas na mga gawa ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, makinig tayong mabuti. Manatili tayong nagsusubaybay sa mga katuparan ng mga propesiya upang hindi tayo masumpungang nagpapabaya o winawalang kabuluhan natin ng salita ng Panginoon. Ngayon nga, dumating ang kapanahunan, inaasahan ng Panginoon na ang bibig ng mga banal ay bubuka at magpapahayag ng pagpupuri sa kanyang dakila at banal na pangalan upang matupad ang nasa sulat sa mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng kanilang mga tinig, magkakasamang nagsisiawit sapagkat sila'y makakakita ng makhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Zion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nais mo bang malugod ang Panginoon sa iyo? Nais mo bang dakila sa kaharian ng langit? Tuparin natin sama-sama ang propesiya. Sama-sama tayong umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Parangalan natin ang kanyang dakila at banal na pangalan upang ikaw naman, kaibigan, upang ikaw naman, kapatid, tanggapin natin ang dalisay na pag-asa hanggang sa kabuhayang walang hanggan. Patuloy tayong umawit, patuloy tayong magsaya, ipagbunyi ang karangalan ng Panginoon na nahayag sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Magsiawit tayo may buong kagalakan, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli sa kawamisan ng kanyang muling pagkabuhay. Taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. At patuloy nating idalangin ang ating gawain sa dakila at banal na Diyos. Dakilang Diyos Ama na hari ng lahat ng mga espiritu na puspos ng kaawaan, nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na parangalan ka. Itaas ang iyong dakila at banal na pangalan sapagkat tunay na sa amin ngayon dumating ang katuparan ng banal na propesiya na kami nasusumpungan mo na nagsisipag-awitan, naglalakas ng aming mga tinig upang ipahayag sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan ang iyong mga kagilagilalas na mga gawa. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat narito sa dakong ito ang iyong mga tapat na lingkod na itinindig mo sa katwiran, na sinasamahan mo sa kapayapaan, na ikaw ang nangunguna sa pagpapahayag upang, Panginoon,
Dahil sa iyong kagandahang loob ay maunawaan na ng lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan na may isang Diyos na tunay na nagtakda ng lahat ng mga bagay upang patuloy na ang kalooban mo ay maganap sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ikaw ang patuloy namin inaasahan na mangunguna sa amin at ikaw din ang magbubukas ng puso pag-iisip ng sino mang taong kahabagan mong maging bahagi ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Purihin ka, Panginoon, dapilain ka, luwalhatiin ka, sampahin ka sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang panahon po ang itinangi ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating paniniwalaan upang magbigay sa atin ng kaligtasan bawat isa at alawin tayo sa kabagabagan at kapigatian na naranasan natin sa buong mundo. Amen. Tayo pong lahat ay pinaglingkuran ng iisang Diyos na tunay na si Jesucristo na nagbata at nagsakripisyo ng pagdulog sa krus. Maliwanag po ba sa atin? Pinaglingkuran tayo ng ating tunay at iisang Diyos sa Espiritu at katotohanan na nagsacrifice on the cross hanggang kamatayan. Ininibing sa ikatlong araw na hayagang kapuspusan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen. Walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula nung lalangin ng langit at lupa. Naunawaan po ba natin yung pagiging CHS ko, yung pagiging Speaker's Bureau ko? I am a pure servant. Sino ho ang naghalal sa akin bilang messenger? Sino nagsubo sa akin? Tuturo ko sa inyo. Yung naglingkod sa buong mundo. Ang isang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Dahil buhat sa pasimula ng lalangin niya langit at lupa, walang ibang Diyos na inanyuan. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Kaya, ang sabi ng Panginoong Diyos, ako ang Diyos niyo. Amen. Sa Espiritu at katotohanan. Alalahanin po natin, na bago ako mag-umpisa, una sa lahat, masaya ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ito Amen po ba? Happy Amen. Eastern Sunday. Ano po? Amen. At huwag natin iwawaloy sa puso't paniniwala natin yung pagkabuhay na maguli. Dahil sa pagkabuhay na maguli, that is the marvelous thy work of God, na hayagang kapuspusan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng likhain niya, langit at lupa, sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Iniimbitahan tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo Kung ang mga bansa ngayon ay nakakaranas ng shutdown sa pamamagitan ng oil crisis, huwag niyo sabihin hindi magaganap itong shutdown ng pag-aaral sa huling panahon. Mawawala na yung mga nakakaral na hindi totoong nakakaral Paano natin makikilala ng totoong nangangaral at pinapangaral ng kapuspusan ng pagka-Diyos? Pinapangaral ko na ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula na walang ibang Diyos na inanyuan buhat ng lalangin niya, langit at lupa, ang Diyos yung Espiritu na nasa ibabaw ng tubig. Natidinig niyo po ako. Amen. Malinaw po sa atin ang dating. Amen. Kaya lagi natin isasamit tagapamagitan na si Jesucristo para makilala natin ang kapuspusan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos ng lalangin niya, langit at lupa, na ang Diyos iisang Espiritu. Amen po ba? Amen. That is the baptism of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Nalinig bautismo, diyan tayo magpapasakop. Yan ang lilinis ng maruming paniniwala nating lahat upang maging tagapagmana tayo ng Panginoong Jesucristo at pinaghandaan ng tahanan sa langit ang banal ng bundok ng Sion. Amen. Wala may ibang pangalan na pinaghanda ng tahanan sa langit kundi banal ng bundok ng Sion in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Kaya lahat tayo iniimbitahan bilang maging panauhin. Naunawaan natin yung panauhin, hindi taga-mundo, taga-langit. Iilagan natin yung pag-ibig sa kayamanan ng sanlibutan dahil hindi natin madadala sa langit yan. Amen. Kaya lahat ng mga corruption sa mundo
ang kahaliling tagumpayan niyan, pagdurusa sa impyerno. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo yung lohika. Dito lang sa ilalim ng gobyerno, lahat ng mga sakim sa salapi, sakim sa karangalan, sakim sa karunungan, sakim sa lahat ng bagay, may pagdurusa na eh. Ang wala lang pagdurusa, ganapin natin itong nadidinig nyo, ipinapangaral sa social media. Nakilala niyo yung pagiging speakers bureau ko, kung sino ang nagbigay sa akin ng authority. Ang isang Diyos na tunay na ipinapangaral ko na nagdusa sa krus. CHS Chaplain. Nadinig niyo pa kung sino nagbigay sa akin ng authority para maging CHS, para maging Speakers Bureau. Jesus Christ is the Holy One. Narawaan po natin. Amen. Ang daming nangangarap, pinangungunahan ng Panginoong Kristo sa muli niyang pagparito. Maghahari pa sa tunay na mga iglesia. Maghahari pa to sa dalisay na relihiyon na sinasabing dalawin nyo ang babaeng bao. Amen. What is the name of a widower lady? Ano ang pangalan ng babaeng bao na dalisay na relihiyon? At lahat ng pastor na nangangaral na inaalis ang relihiyon, relasyon na lang. Mukhang inalisan natin ang power ng Panginoon Kristo doon sa ginawa niyang paglilingkod sa mga tao. Tayo yung mga bisita ng Panginoong Kristo na hindi taga-sanlibutan. Ang inihain sa atin aral Aral ang paniniwalaan natin na kayamanan, madadala natin sa langit Hindi naman material na bagay Ano ang ginamit na pandaya ni Satanas sa tao? Material na bagay. Buwan sa pasimula, dinaya si Eva sa material na bagay, sa bunga ng kahoy sa paraiso. Ano nakalagay doon sa imbitasyon sa atin? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Saan tayo nahihirapang lubha? Sa pasimulang aral Amen. Diyan tayo tinutubo sa pasimulang aral ng sanlibutan. Diyan tayo na ilalim sa sumpa ng aral ng sanlibutan. Maliwanag po sa atin. Amen. Kaya lahat ng iniimbitahan, lahat ng may pandinig, gamitin na natin yung pagiging maunawain natin sa huling panahon. Ano po? Yung common sense, gamitin natin para maunawaan na natin yung mystery of God. Para maunawaan na natin yung malalalim na bagay na sinalita ng Panginoon Diyos na isinasagawa ngayon sa huling panahon, yung sinalita niya sa mga banal na propeta na paniniwalaan natin na ang bundok ng Sayon katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinaghandaan ng tahanan sa langit. Aling relihiyon ang pwedeng mag-confess nito na ganito kaliwanag sa social media? Nadinig niyo ba yung confession ng bundok ng Sayon? God is one. Walang ibang Diyos na inanyuan buhat sa pasimula ng likha niya langit at lupa. In Book of Isaiah chapter 43 verse 10. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos O di meron siyang ginawa, nasasaksihan tayo. Amen. Maliwanag ko ba? Common sense. Pinaglingkuran ng Panginoon Kristo ang mga tao para wala tayong maipagmalaki. Ang ipagmalaki natin yung ginawa ng Panginoong Hesus Kristo Ipaghiyawan natin ito sa pinakamataas na dako Ano ba pinakamataas na dako na madidinig ito ng mga tao sa buong mundo? Hindi ba ang konsepto? Social media na. Amen. Hindi naman pwedeng hipan natin trompeta na aabot ito sa Iran, aabot ito sa Amerika. Pag ginamit natin yung konsepto ng technology, madidinig ng mga tao sa Amerika, madidinig ng tao sa Iran, madidinig sa 7 kontinente sa buong mundo. 7 billion people population ng 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Isipin natin na dadaan lang tayo sa sanlibutan. Amen po ba? Pero napakadakila nitong calling sa atin sa mga iniimbitahan Nagaganapin natin ito Ito yung buong katungkulan natin bilang tunay na iglesia na dadakilain natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa, buhat sa pasimula, nang lalangin niya langit at lupa.
Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan po ba natin na lahat ng followers ng Panginoong Jesucristo, lahat ng believers, lahat ng participants, lahat ng mga partakers, gaganapin natin to, paniniwalaan natin to, dahil lilipas lang tayo sa sanlibutan. Pero to God be the glory, binigyan tayo ng napakadakilang panukala na isasagawa natin ito. Di ho ba ang Panginoon Diyos ang gumawa ng panukala, ang banal na kasulatan? Kaya ang Panginoong Jesucristo ang author ng ating napapakinggan na paniniwalaan na yung author ang naglingkod sa tao, na walang hihigit na tao sa author na naglingkod sa tao. Amen. Amen po ba? Amen. Ang daming lumitaw na mga antichrist, ano po? Hindi na bago ito eh. Ito pa lang sa panahon ng mga banal na apostol, nagsilitawan na yung mga antikristo eh. Sa panahon ng mga banal na propeta, nagsilitawan na rin yung mga bulaang propeta. Mas lalo na ngayon, sa huling panahon, naglilitawan na yung talagang mga kadiliman, ano? Walang ginawa kundi mandaya, manlinlang. Greedy sa lahat ng karangalan, greedy sa kayamanan. Kaya nakagagalap po itong huling panahon, ano? Naunawaan natin yung reception. Meron pa totoo na itinatanyag sa social media, nagpapatotoo yung tunay na iglesia. Open the book of Revelation chapter 12 verse 17. Sige po, pakibasa natin yung Revelation. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang bini, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Naunawaan natin yung binabata ng dragon na tinatawag na Satanas. Nagsisitupad ng pangunang utos ng Diyos na may patotoo ni Jesus. O di naunawaan natin yung tunay na iglesia na nagpapatotoo na may utos ng Panginoon Diyos na may patotoo ni Jesucristo. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang siyang hiwaga ng mga banal. Ito, kahit nila po ba natin dito sa YouTube? Ikukumpara natin doon sa mga nangangaral ngayon. Para ma-research natin yung mga nangangaral kung sa Diyos sila o hindi sa Diyos. Alam niyo, hindi sa Diyos. Inililihim yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa social media na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Alam niyo, tunay na sa Diyos, hayag sa nabi ko yung ang Diyos ay Espiritu at katotohanan eh. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan natin, lahat ng nagsisitupad ng pangunang utos ng Panginoon Diyos na may patotoo ni Jesus, binabata ng Diablo sa huling panahon. Amen po tayo doon. Amen. Kaya kung ang piling natin ay puro sa karangalan at kayamanan ng piling natin, tanungin nyo na kung saan tayo papunta. Pero yung tunay na iglesia, may pangunang utos ng Panginoon Diyos at nagpapatotoo, may patotoo ni Jesus. Amen po ba? Amen. Nasaksi sa pagkabuhay ng maguli, kaya tayo saksi. Sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah chapter 43 verse 10 na kayo ang mga saksi ko, ako ang Diyos nyo, ako ang lumalang sa inyo, kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan po ba natin narinig nyo? Kaya sabi ng Panginoong Diyos nagpahayag ako sa inyo, nagpakilala ako sa inyo Kaya ang pagtanggap, ang paniniwala ng pagtanggap, nakilala natin ang Panginoon Diyos buwan sa pasimulan ng likhain niya langit at lupa na ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig at ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. That is the baptism of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Ito, unawain natin mabuti babasahin ko ha. Colossians chapter 2 verse 9. At sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Tingnan nyo, sa pamamagitan ng Jesucristo, nahayagang kapuspusan ng pagka-Diyos ng ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Do you believe that?
to all believers in Christ in the resurrection. Naniniwala tayo doon. Amen. Nasa inyo ang desisyon ito. Wala tayong magiging dahilan ngayon sa huling panahon na hindi nyo nadinig ang kapuspusan ng pagka-Diyos, na hindi nyo nadinig ito. Sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sa kahayagan ayon sa laman upang mapagkilala natin at tanggapin natin ang larawan ng Diyos sa pasimula nung lalangin niya langit at lupa ay ang Diyos ay Espiritu at katotohanan at walang ibang Diyos na inanyuan ng likhain niya langit at lupa. Kaya ayaw ng Panginoon Diyos na sumamba tayo sa anumang inanyuan dito sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po tayo doon. Amen. Kaya kapuluhan ng mga nagsisisamba sa mga inanyuan? Kung hindi sa Espiritu at katotohanan ng pagdiriwang, nonsense. Naunawaan po natin yung may presensya. Ito. Dinaunawaan na natin yung Colossus chapter 2, verse 9. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, dadapwat kayo ipinahayag sa kanyang mga banal. Sa ano ipinahayag ito? Doon sa mga makakarinig ng mga banal Ngayon, yung mga hindi tatalima dito, may hindi banal. Kayo mo yan. Kayo na magsalita. Amen po ba? Para hindi ako maka-open. Nasa Kanya yung minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito na sa gitna ng mga hentil na ito'y si Kristo, na ito'y si Kristo ay nasa inyo, pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen. Naunawaan po natin, Amen. ang Panginoong Kristo ang pag-asa natin para sa kaluwalhatian nating lahat. Kasi mababago pa tayo pagpapalito ng Panginoon Diyos sa isang kisapite, sa isang kasapmate. Kung ano larawan ng Panginoong Kristo, gayon din ang magiging larawan natin. Kaya ipinakikilala sa atin yung hiwaga na ito. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila nitong pagdiriwang na wag natin itong sinasadya, wag natin itong ipinagpapaliban. At kung marinig natin ito, wag natin gayahin yung mga magulang natin na inalis sa Ehipto, na naglakbay sa disyerto ng Ehipto, na nagbatigas ang kanilang kalooban at nilimot nila ang patotoo sa gitna ng disyerto. Hindi sila naging bahagi doon sa 1,044 na bilang ng mga banal na pinag-aharian ng tagapagligtas na hindi magwawakas ang paghahari. Amen po ba? Amen. Pero napakadakila nito ibinigay sa ating panukala na inaalala natin ang larawan ng Diyos na di natin nakikita na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Mapalad ang sino mang nakakarinig na sasamba sa akin, sabi ng Panginoon Kristo sa huling panahon Mapalad yung hindi nakakita sa akin, nasasampalataya sa akin Nakakapit po natin. Amen. Hindi na magiging kawangis tayo ng Panginoon Diyos sa muli niyang pagparito sa pangalan ni Kristo Amen po ba? Amen. Sige, tuloy. Upang maaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. Purihin ang Panginoon Diyos pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Naunawaan po natin, narinig natin binasa. Amen. Upang makaaliw ang kanilang mga puso. Maaliw pa tayo puso natin kapag ginaganap natin ito. Sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig, sa kanilang pakikipagkaisa sa pag-ibig Amen. at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ang pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo, Amen. na ang kinapapalooban ng lahat ng kaalaman at paniniwala ng hiwaga ng Panginoon Diyos nasa pangalan ni Kristo. Amen. Kaya binasa natin kanina yung Colossus chapter 2 verse 9. Amen po ba? Amen. Na ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nahayag sa laman sa pamamagitan ni Kristo upang makilala natin ang larawan ng Diyos
na hindi natin nakikita, ngunit sinampalatayanan natin siya sa kanyang napakadakilang mga gawa. Amen. Napakapalad natin. Ito yung gaganapin natin. Ginawa ng Panginoon Diyos na pinaglingkuran lahat ng mga tao upang maiharap tayo walang dungis at kapintasan pagdating sa pananalig Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pagiging chaplain ko, yung pagiging speakers bureau ko. Sino nagbigay sa akin ng authority para maging chaplain ako? Hindi naman gobyerno nagbigay sa akin ng authority para maging chaplain ako. Ang Panginoong Jesucristo na naglingkod sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Upang maaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Nagigit na po natin upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Kaya ang kapuspusan ng pagka-Diyos nahayag sa pangalan ni Jesucristo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula ng likhay niya ang langit at lupa at liban doon walang ibang inanyo ang Diyos sa pasimula ng salitain niya at likhay niya ang langit at lupa at lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Do you read me, people of God? Are you listen? The word of truth in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God. Amen. Highlight. Banal na bundok ng Zion. Hashtag banal na bundok ng Zion recorded in heaven. First fruit of the Holy Spirit in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya yung natin tinig ng tinig ng tagapagligtas ito sa mga iniimbitahan. At tayo ang mga panauhin at bisita ng tagapagligtas na nagdiriwang na pinararangalan natin ng Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Naunawaan po ba natin? Yung naririnig natin sa social media. Amen. Kaya huwag tayong natatakot at nalulungkot sa nagaganap. Kailangan lang isagawa ng Panginoon Diyos yung panukala na sinalita niya na magaganap yung mga propesiya sa buong sanlibutan. Dahil maghahari ang Panginoon Diyos at maghahari ang Panginoong Jesucristo sa sanlibutan na iisang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at karunungan at ng kaalaman. Naunawaan po natin, ang Panginoong Jesucristo ang kinatataguan ng lahat ng karunungan, ng lahat ng kayamanan ng karunungan at ng kaalaman Ngayon, kung hindi natin ito paniniwalaan, sense natin? Natanong po ba natin yung sarili natin? Na-reset ba natin yung puso natin? Nandito ba tayo? Nasa kapuspusan ba tayo ng pagka-Diyos sa pangalan ni Jesucristo na siyang hiwaga ng mga tunay na banal na siyang may patotoo ni Jesus? Na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Ang Panginoong Jesucristo ang kinatataguan. Tanungin niyo yung mga nagtuturo sa inyo ngayon. Kung ito ba na ipapangaral nila sa inyo? Hello? Upang mga alim ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. At ito'y sinabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Do you read me? Copy. Amen. To all listeners of God, to all participants and partakers of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Highlight banal na bundok ng Zion. Hashtag banal na bundok ng Zion. Recorded in heaven. Ano sinabi kay Propeta Isaias? At ang Panginoon lilikha sa langit ng tahanan ng iglesia ng bundok ng Zion. Amen. Naunawaan po natin kung sino nalalang ng tahanan sa
sa langit, sinabi kay Propeta Isaias Kay Propeta Isaias din ibinigay yung tanda pag nagdiriwang tayo meron tayong gaganapin na sumasa atin ng Panginoong Kristo isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel, sumasa atin ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung tanda na nagaganap ngayon sa banal na bundok ng Sayon na dito lang may pag-asa sa kaligtasan nating lahat. At sa pagparito niya, maghahari ng 1,000 taon ng tagapagligtas sa bundok ng Sayon. Ano ang kabuluhan ngayon ng mga masasaganang reliyon? Pagandahan ba ng building? Pagandahan ba ng reliyon? Paramihan ba ng populasyon? Paramihan ba ng miyembro? O ang Panginoong Diyos ang tumatawag at pumipili sa bawat may pandinig? Amen. Ako ang tumatawag sa inyo, sabi ng Panginoon Hindi kayo tumawag sa akin in Book of John chapter 15 verse 16. Ako ang tumawag sa inyo upang pasaganain kayo sa biyaya ng pananampalataya at kaalaman at karunungan na ito'y nasa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi pala yung mga nangangaral ng tumawag. Nakilala niyo yung naglingkod sa tao? Nagbata ng sacrifice on the cross? Minura, nilait, inisulto, hinamak, kinutya, pinagtawanan, pinagsalitaan na masasamang salita at masasakit na salita na anak ni Jose Carpintero na walang pinag-aralan, inisulto, nilibak, kinutya, hinamak, pinaglingkuran ng buong mundo in the 7th continent all over the nations. Hashtag banal na bundok ng Sayon. Highlight banal na bundok ng Sayon. Meron pa bang ibang pangalan na pinaghanda ng tahanan na sinabi kay Propeta Isaias? O isa lang ang sinabi na lilikha ng tahanan ng bundok ng Sayon sa langit? Isa lang ang sinabi kay Propeta Isaias na pangalan. At hindi literal na bundok ito, kundi mga tao ng Diyos ito. Mga man of God ito na mga nagsisitalima na saksi ng Panginoon Diyos sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Amen. That is the true worship to the living God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po ba natin yung tunay na umaakay? May katiyakan yung mga nakakarinig na inaakay na pinaghanda na tayo ng reservation sa langit, pinaghanda na tayo ng property sa langit, kaya mga refugees lang tayo dito, mga strangers lang tayo sa mundo, hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayo, kababayan tayo ng mga banal sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Napakadakila po na ibinigay sa atin, na panukala na hindi lilipas, dadaan lang tayo sa sanlibutan Pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon Kristo na lilipas lang tayo sa mundo, kundi meron tayong gagampanan na tatalima tayo sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Tignan niyo, napakadakilang reception natin na bunga sa pagkabuhay na maguli ang pangkahalatang pagpupulong ng iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Kaya sabihin ko man, hashtag banal na bundok ng Sayon, highlight banal na bundok ng Sayon, dahil nakatala, sinalita ng Panginoon Diyos ito. Sino tututol ngayon dito? Sino pipigil nito? Nakatakda na ito, natagalangit na yung lahat ng mga magiging followers na nakakarinig dito. Kaya nadinig niyo ba yung pinabasa ko kanina sa Revelation na nakita ni Apostol Juan sa pulo ng Patmos? Lahat ng nagsisiganap ng unang utos ng Panginoon Diyos na may patotoo ng ating tagapagligtas na ang Diyos Espiritu at katotohanan, binabatanan na ni Satanas na tinatawag na Diablo. Amen po ba? Amen. Etong abang lingkod nyo, isang mga bahina at dukha lang. Tinuklaw ng alupong na nakamamatay. Ito, nakatayo sa inyo, nagpapahayag ng pag-ibig sa buong mundo. In-injury ko ng stroke, double stroke na ako. Ito, bulol ba yung nadidinig nyo sinasalita ko? God grace, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, that is my duty. Amen po ba? Amen. Upang magkaroon tayo ng pag-asa
sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ano po? Amen po ba? Amen. Ngayon, ang pananampalataya ay pag-asa sa mga bagay na darating na mangyayari. Amen. Naunawaan natin yung mangyayari, hindi natin nakikita. Sinalita na ng Panginoon Diyos. Kaya yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa buong mundo, bago pa mangyari, sinabi na ng Panginoong Jesucristo yan. Ano po? Amen. Magdidigmaan ang mga bansa, magkakaroon ng kahirapan, iiyak ang mga tao dahil sa kahirapan. Buti nga tayo ngayon sa hamag-at-awa ng Panginoong Jesucristo, meron pa tayong fuel, may dumarating pa fuel. Meron pang in-order si Presidente Bongbong Marcos sa ibang bansa, nakikipag-usap sa mga, nakikipagkaibigan sa mga bansang merong fuel. Ay tingnan niyo yung Iran. Ano kailangan ng Iran? Tubig ang wala. Kaya tayong Pilipino, maluwag tayo sa tubig. At meron tayong energy, meron tayong fuel na nakakarga pa. Meron pa tayong nagagamit. Nakakaraos pa tayo kahit na mahirap yun doon nangyayari. Amen po ba? Amen. Di ba ito yung kalooban ng Panginoong Jesucristo na nangyayari sa minamahal natin bansang Pilipinas? At kasabay naman ng mga namiminuno sa atin, sinasamantala naman yung kaguluhan sa mga nangyayari sa iba't ibang bansa na nagtataasan ng mga inflation, ang pangangailangan ng taong bayan. Sinasabayan naman ang pagtaas at pinahihirapan ng taong bayan. May makakala nila hindi nila pagdurusahan yan. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Huwag natin masyadong pahirapan yung mga dukha Pilipino. Amen po ba? Amen. Saan nakatingin ng Panginoon Jesucristo? Sa mga dukha. Alalahanin natin yung mga dukha. Kung gusto natin magkamit at makaunawa ng katotohanan at maging awarded tayo sa langit maawa tayo sa mga hukba, sa mga dukha. Ano po? Amen. Naunawaan po ba natin na ang kinauwian ng kaaliwan natin, ang kinauwian ng kaaliwan ng ating mga puso sa pagkakalakip natin sa pag-ibig sa pangalan ng Jesucristo sa lahat ng mga kayamanan na lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. Nakilala niyo po ba? Amen. Ang acceptance of salvation, ang pagtanggap, makilala natin ang larawan ng Panginoon Diyos, ang kanyang sinag ng kanyang kaluwalhatian na Jesus Christ is the glory of God. Amen po ba? Amen. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Naunawaan po ba natin na ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na hindi natin nakikita o di nalulugod ang ating Ama sa Langit na sinasamba natin siya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Na ang Panginoong Jesucristo ang larawan at sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na di natin nakikita, na sinasamba natin, na nagagawa na yung ginawa niya, ginagawa natin. Amen po ba? Amen. That is the true worship to the living God, na tayo ang hinahanap ng ating Ama, na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Napakalinaw. Ano po? Nagawa natin sambahin ng Panginoon Diyos na di natin nakikita. Kaya tayo mga witness of God Kaya tayo mga saksi ng Panginoon pagdating doon sa Book of Isaiah chapter 43 verse 10 Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos Ako ang Diyos nyo. Kayo nilalang ko ayon sa aking wangis. Sino pipigil sa akin? Sabi ng Panginoon Diyos. Ako ang Panginoon ng mga hukbo. Liban doon, walang ibang Diyos na inagyuan sa akin, sabi ng Panginoon Diyos Amen po ba? O ito tunay ang pagsamba natin na tayo hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Nahayag sa atin bilang mga saksi ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo ang pagka-Diyos. Nahayag sa laman ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nangangaral na hindi pinapangaral ang kaluwalhatian ng larawan ng Diyos buhat sa pasimula ng likhain niya ang langit at lupa, ito po mga mamumusong na.
Ano pa iniintay ng mga mamumuson? Ilustrasyon. Nagkaroon ng energy crisis sa fuel, ano? Nabagabag ang buong mundo eh. Ang 7 kontinente, bagabag eh. At nagkakaroon pa ng shutdown sa kuryente, baka hindi gumana yung mga current supply, ano po, dahil naubusan ng fuel. Baka magkaroon ng lockdown at bawat bansa ay magkaroon ng blackout. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ngayon, paano ngayon yung mga nangangaral ngayon? Inilihim nila yung kalawalatian ng Panginoon Diyos na ang Diyos Espiritu at katotohanan. Di ma-abolish lang po yan. Amen. Ito nga, kaya sabi ko, ilustrasyon lohika. Nung naghigpit ng digmaan sa Iran, United Nations, Israel, and Iran, nagkaroon ng energy crisis, ano po? Nag-shortage O di nagkaroon ng shutdown. Nagpanik ang mga tao. Nag-overpricing na ang mga inflation, ang mga bilihin at mga commodities ng mga tao at pangangailangan ng tao na ginagamit natin sa sanlibutan ito. Di ba nagpapanik na tao, nababagabag na tao? O dito lang tayo magkakaroon ng pag-asa kayo sa naririnig nyo. Sino nagbibigay ng pag-asa sa atin? Nakagalakan. Sino umaaliw sa atin? Di ba ang Panginoong Jesucristo lang? Ito, nabasa nyo. Ito, natinig nyo upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Ito para sa mga banal lang ito, ha? Pero doon sa mga makakarinig na hindi tatalima, hindi covered sa pagiging holy. Amen po ba? Amen. Kaya wala na tayo magiging dahilan na hindi natin nadinig ang kapustusan ng pagka-Diyos. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapustusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Nasa Kanya ay tinuli rin naman kayo sa pagtutuli hindi gawa ng kamay sa pagkaubad ng katawang laman at pagtutuli ni Kristo. Alam niyo may pagtutuli? Binuksan yung puso nung nakakarinig. Amen. Hindi pagtutuli ayon sa laman. Dahil sa panahon ng mga banal, sa panahon ni Father Abraham, tinutuli yung mga banal sa balat. Maging si Father Abraham ay tinuli rin sa edad na 99. sa edad na 79, tinuli si Father Abraham dahil yun ang pangako ng Panginoon Diyos. Lahat ng mga banal tuli sa balat. Tayo tuli sa puso. Bukas ang puso natin sa pagka-Diyos. Nakilala natin ang kahayagan ng pagka-Diyos. Sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya napakalinaw Napakalinaw nung ginawa sa ating panukala. Sino ho ba gumulo nung mga nakakaral? Ang Diablo ang naghahari sa sanlibutan. Di ba dyan tayo tutumusin sa ilalim ng sumpa ng sanlibutan? Napailalim yung mga banal sa pasimulang aral Diyan tayo tinutumbos ng Panginoong Jesucristo Naunawaan po natin kung saan tayo tinutubos sa pasimulang aral ng sanlibutan. Dinaya ni Satanas ang tao sa pasimula Kaya aral din ang ginamit ng Panginoon Diyos na pantubos sa mga naalipin ng aral Sumobra pa yung pagkakaalipin Sumobra yung tradisyon, yung kultura. Di ba nga haka-haka? O ngayon, nalalapit na may Semana Santa. Din ang daming sumusuporta sa gawang walang kamalayan. Amen po tayo doon. Amen. Pag nadinig ito ng mga naalipin na sumpa ng aral nasasaktan Talaga masakit ang katotohanan na magpalaya sa ilalim ng kasalanan. Naunawaan po natin. Amen. Kasi tayo alipin ng kasalanan, kaya nasasaktan tayo pag nadidinig natin yung katotohanan Ngayon, hindi natin iniibig ang Panginoon Diyos pag hindi natin ito ginanap. Kaya dito, nasusuli ko yung
Yung mga nakakarinig kung kanino sila, kung tunay bang sa Diyos, mahal ba ang Panginoon Diyos na di nakikita? Ito na yung tunay na pagsamba na hinahanap ng ating Ama. That is the greatest worship to the living God. Ito yung napakadakilang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Nahayag sa atin ang larawan ng pagka-Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya nahayag ang larawan ng Diyos sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo yung pagiging witness natin. Tayo ang mga saksi ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin niya langit at lupa. Naiisa Diyos na tunay ang pagsamba ng bundok ng Zion. Nakatala na sa langit ang pagsamba. Kaya siya nasabi ko, hashtag banal na bundok ng Zion. Highlight banal na bundok ng Zion. O sige, yung mga pastor nyo, ba't hindi nila masabi yung highlight at hashtag sa kanilang relihiyon? Walang record sa langit Nonsense Amen po ba? Amen. Dito pa lang sa lupa, masusuri na natin yung application natin sa spiritual na paniniwala natin Bilang tagapagmana ng Panginoong Jesucristo, na ipapahayag ko sa gitna ng mga nakakarinig ang katotohanan na ang tunay na hinahanap ng ating Ama sa tunay na pagsamba, yung mga may pandinig na sasamba sa Espiritu at katotohanan Ang Diyos si Espiritu at katotohanan sa pasimula. Walang ibang Diyos na inanyuan mula sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa. Kaya sabi kay Propeta Isaias, walang ibang Diyos na inanyuan pagkatapos kong likhain ang langit at lupa. Ako nga. Amen. Amen po ba tayo doon? Amen. Tignan nyo itong nangaral ito mga banal na apostol. Ito, unawain natin mabuti itong Acts chapter 22 verse 38 At sinabi sa kanila ni Pedro, ito yung bautismo po Amen. Ang dami nga nagko-contradiction sa mga nangangaral sa bautismo Ito na nga yung tunay na genuine na doctrines of baptism Kinangaral na ni Peter Magsisi kayo. Ano ang pagsisisihan natin? Yung pasimulang aral. Yung hindi aral ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Magsipagsisi kayo at magsipagbotismo sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Kilalanin natin ang Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyo mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Amen. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinabi, maligtas kayo sa likong lahing ito. Amen. Naunawaan natin, lahat ng nakakarinig, nasa kalagitnaan ng likong lahing ito. Amen. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabotismuhan at nakadagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Amen. Naunawaan natin yung dadagdag na 3,000 kaluluwa ng makarinig at makakilala sa Panginoon Diyos naniwala na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen. Bautismunado. Amen. Patotoo. Kaya nadinig niyo yung ipinakita kay Apostol Juan doon sa pulo ng Patmos na naghahari ang kordero doon sa 144,000 na may patotoo ng Panginoon Jesucristo. Binabata ni Satanas na tinatawag na Diablo ang may pangunang utos ng Panginoon Diyos na may patotoo ng Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo banal na bundok na Zion, may patotoo ng Panginoon Diyos na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Nagpapatotoo. Amen. Natupad sa atin yung hula na sinabi kay Propeta Isaias. Kayo ang mga saksi ko. Ako ang lumalang sa inyo ayon sa aking wamis. Ako ang Diyos nyo. Nagpakilala ako sa inyo. Nagpahayag ako sa inyo. Eto, nagpapakilala Panginoon Diyos. Naunawaan po ba natin? Amen. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay
bautismuhan at nadagdag sa kanila ng araw na yaon may 3,000 kaluluwa. Amen. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Amen. Nakita niyo, nakisama sila, nakiisa sila, nagkaroon ng unity, nagkaroon ng iisang Diyos na tunay sa pagsamba, nagkaroon na unite, yung mga nakarinig ng salita, na nabautismuhan, na sumampalataya, na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, ilan man ang tawagin sa lahat ng mga may pandinig ngayon. Amen po ba? Amen. Nakatawaan niyo kung sino ang nag-iimbita sa ating panauhin, yung ating tagapagligtas na naglingkod sa ating lahat ngayon para makapaglingkod tayo. Amen. Napaka-genuine na ito. Biruin nyo. Daming pastor ngayon pinaglingkuran tayo ng Panginoong Jesucristo. Mataas pa posisyon ng mga pastor ngayon Diyos ginawa ng Panginoon Diyos na pinaglingkuran tayo lahat ng Panginoon Diyos. Biruin nyo yung mga pastor, mataas pa posisyon sa nagpasa ng krus. Amen. Sino yan? Kayo na magsalita, baka ma-open pa kayo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung discerning spirit kung paano ko nakikilala yung mga nakakaral ngayon. Who is the tender of our faith? Who is the measure of our faith? Who is the ruler of our faith? Jesus Christ is the ruler of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the principal of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the minister of our faith in the resurrection. Who is the house of God? Lahat ng followers, lahat ng believers, lahat ng participants, lahat ng visitors na nakakarinig ng katotohanan, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Tayo visitors ng Panginoong Jesucristo na taga-langit, hindi tayo taga-mundo. Amen po tayo ron. Kaya huwag tayong natatakot sa nangyayari na isinasagawa ng Panginoon Diyos ngayon yung lahat ng hula ng mga banal na propeta. Amen. Kailangan maganap yan upang marinig natin yung tinig niya at manatili tayong tapat doon sa katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. That is the doctrines of Christ and baptism of Christ in the resurrection. Naunawaan natin yung tunay na bautismo. Lahat ng mga nakarinig sa panahon ng 1,000 taon na nakalipas, nung mangaral si Pedro, at sinabi sa kanila ni Pedro, pagsisi kayo. Ang pagsisisihan natin, yung pasimulang aral. Amen. Naunawaan po natin kung alin ang pagsisisihan natin kasalanan. Lumaganap pa maraming nangangaral ngayon na inilihim ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Kaya iniintay ng mga iyan. Di wala na. Wala nang effort. Wala nang value yung kanilang pamumuhay. Ililipas lang tayo sa sanlibutan. Pero mapalad yung nakakarinig ngayon na mananatili tayong tapat hanggang wakas. Meron pa tayong pag-asang iniintay sa lahat ng katuparang magaganap sa pagparito ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya yung mga nakatulog na mga namahinga na, pagtulog ng pakakak, magigising silang lahat. Aakyat sila sa langit. Amen po ba? Nadinig niyo ba kanina yung intro in Book of Isaiah, chapter 52, verse 7 and 8, kung saan ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na nagpapatotoo yung nangangaral na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Save tayong lahat, payapa tayo, panatag tayong lahat, maaliw ang ating pusong lahat. Wala akong hinihinging sentimo sa inyo, wala akong hinihinging pledge sa inyo. Amen po ba? Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos hindi nakakailangan ng sentimo. Naghahayag ng pangangailangan doon sa mga nakakarinig ng kaligtasan at pag-asa nating lahat na may kaaliwan tayo sa muling panahon. Napapalitan yung ating pangamba, yung ating takot ng kapayapaan. Napapalitan yung ating takot ng kapanatagan at kapayapaan. Amen po ba? Amen. Na kung ang Panginoong Diyos ay babalik sa mundong tansyon, makikita natin siya ng mukhaan na nakahanging on the air sa alapaap.
Do you believe that, all listeners of Christ in the resurrection? Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya nababanggit ko yung hashtag and highlight banal na bundok ng Zion dahil recorded dito sa langit, authentic ito sa langit, naka-engage ito sa langit. Amen po tayo doon. Amen. Tanungin niyo yung pastor niyo kung yung bang relihiyon niyo, nakatala na ba yan? Ngayon, ang pakabuluhan ng pinakikita natin sa mundo na meron bang value na pinararangalan natin ng Panginoon Diyos sa kanyang mga ginawa? Kung ang kaisipan lang natin, puro pagpapaganda ng organisasyon, puro pagkaipoklituhan ng pamumuhay, napararangalan ba natin sa ginawa ng Panginoon Diyos? Yung pamumuhay natin sa daigdig na ito, ay lilipas lang tayo, dadaan lang tayo sa sanlibutan. Pero yung tunay na relihiyon na itinayo na babaeng bao, na dalisay na relihiyon, na ang sabi sa atin, dalawin nyo sa kanilang kapighatian at kalumbayan, pinadadalaw ito. Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Doon sa mga may pandinig, pinadadalaw yung babaeng, yung dalisay na relihiyon. Pinadadalaw doon sa mga may pandinig na maging bahagi tayo nito. Lilipas lang ang buhay natin sa daigdig na ito. Pero yung gumaganap nito, gatuldikman, gatuldok o kundikman ang kanyang salita, mamamalagi na sa atin, magpa kailan-kailan pa man, at ang pamamahala ng kordero, hindi na magwawakas sa banal na bundok ng Zion. Hashtag banal na bundok ng Zion. Highlight banal na bundok ng Zion. Napakadaglites po ng ibinigay sa ating covenant ng Panginoong Kristo. Kaya minsan hindi ko makayanan yung presensya, naluluhanan lang ako sa paghahayag ng katotohanan sa social media. Hindi dahilan sa tunay na naglilingkod na kinahabagan ng Panginoong Kristo yung mata, ang nalulugod ng Panginoon Diyos napasasakop tayo sa kanyang katwiran Amen po ba? Ang banal na bundok ng Zion natatag sa katwiran ng Panginoon Diyos. Hindi sa katwiran ng mga ipokrito sa mundo. Amen po ba? Amen. Napakadakila po nito okasyon ng bundok ng Zion, ang selebrasyon ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Wala kayong maitutulad dito ngayon. Walang katulad dito. Kaya mag-shutdown lahat ng mga organisasyon ng tao, pero ang bundok ng Zion magniningning sa karangalan ng Panginoong Kristo to. Amen po ba? Amen. Eto, binibigyan na tayo ng ilustrasyon sa mundo Nung magkulang tayo sa ating pangangailangan sa energy ng fuel, nag-crisis Epektado yung lahat ng mga pangangailangan ng 7 bilyong mga tao sa buong mundo Nag-iiyakan ng mga tao ngayon. Amen po ba? Amen. Paano na yung buhay natin? Ang sinisisi, presidente. Ba't sisisihin natin presidente? Kasalanan ba ng presidente na nagkaroon ng digmaan sa iba't ibang bansa? Kasalanan ba ng presidente yan? Hindi nyo namamasdan yung pamumuno ng presidente natin, maraming solusyon. Hindi nyo namamasdan ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. May mga solusyon yung nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Saan may pag-asa? Sa pananampalataya na lang tayo may pag-asa. Pero sa mga bagay na nakikita natin, lilipas lang yan, katulad nating tao. Kaya sabi dun sa Roman chapter 10 verse 9, ito, linaw na itong nakadinig ng bautismo sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig, ipapahayag mo ng bibig mo, ito, nanditinig yung bibig ko, pinapahayag ng bibig ko sa 7 kontinente, sa 7 bilyong mga tao sa buong mundo, na wala akong iginahihiya, naninindigan ako, na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, nagpapatotoo ko,
Hindi ko ikinahiya sa 7 bilyong mga populasyon ng 7 kontinente sa buong mundo ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Do you believe that to all these sinners in Christ in the resurrection? Amen. Isang hindi kilalang reliyon ito. Sino magpapakilala ng bundok ng Sayon? Yun naghanda sa langit. Ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga pinakikilala ito sa buong mundo, sa maraming mga bansa at sa mga makapangyarihan sa sangkalangitan eh. Ang tunay na sambahayan ng Panginoong Jesucristo, mga tao eh. Kaya tayo yung mga people of God eh. Mga resurrected, resurrected by God's promise eh. Ha? Amen po tayo ron? Amen. Amen. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon at maniwala ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Amen. Maliwanag po. Amen. That is the baptismo. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon at naniwala ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Amen. Siya ang binuhay na maguli sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Amen po ba? Amen. O di tayo ngayon, alam na natin na buhay na tayo. Naunawaan na natin yung ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Kung meron man ako pinagmamalaki sa social media, ang pinagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon Diyos na sinasaksihan ko na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Sa pangalan ng Yesu Cristo na ating sasampalatayanan. May pag-asa tayong lahat. Sapagkat ang tao'y naniniwala, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen. Naunawaan niyo po ito? Amen. Romans chapter verse 10 and 10. Sapagkat ang tao'y naniniwala ng puso sa ikatutuwid at ginawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Amen. So, kailangan isagawa natin ito, makita sa ating gawa yung pananampalatayang may gawa sa ating puso. Ito, katulad ngayon, nadidig yung pananampalataya kung may gawa. Amen po ba? Amen. Kaya hindi ako nahihiya na sinasabi kong Speakers Bureau, CHS, sino nagbigay sa akin ng power? Isa lang yung naglingkod sa buong mundo na isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo na. Amen. Ito, buong tapa kong pinapahayag sa puso ko na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan Mahayag ito Hindi nasumpukan ng kasinungalingan itong nadidinig nyo sa labi ko Amen po ba? Kaya wala nang magiging dahilan yung lahat ng nakakarinig nito. Papailang lang ito sa kalawakan ng sangkalakitan. Tatandaan po natin, pag hindi tayo na natiling tapat dito, unawain na natin ito, bulay-bulayan. Ano ba ang iniintay natin mga bagay na hindi natin nakikita na mangyayari? Naandito na lahat ang katuparan ng mga mangyayari na hindi natin nakikita. Tapos pababayaan pa natin itong tinig na nadidinig natin sa buong mundo, sa 7 bilyong populasyon ng 7 kontinente, na wala akong ikinahiya, naninindigan ako, nagpapatotoo ko na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya dito lang tayo magpapasako para mabutiskuhan tayo Kaya yung napakaraming lumitaw ngayon, nalito pa maraming mga may pandinig ngayon. Amen po ba? Amen. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan na. Ayan Kaya ito, sino man yung nakarinig dito ngayon ini-encourage namin kayo. Tinawag ako para akayin lang tayong lahat sa pag-asa at kaligtasan ng ating mga kaluluwa ng angkan at lahi po natin. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad ang nakikinig
Mapalad ang sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Mapalad ang bumabasa ng aklat ng hula na ito. Mahayag sa atin ang larawan ng pagka-Diyos sa laman, sa pangalan ni Jesucristo, ang kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo na ang tagapagligtas natin ng kayamanan ng kaalaman at biyaya ng pananampalataya natin na paniniwalaan na mapupuspos tayo ng karulungan ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa ating lahat? Magkuklosing na po ako. Nadinig nyo ba yung vision? Yung magaganap sa mga nag-iintay. Kaya panahon na kung madinig natin to, matatakasan na natin yung mga nangangaral sa atin na wala palang katiyakan doon sa mga nangangaral sa atin. Nililihim pala nila yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Pinupusong pala nila yung larawan ng Diyos sa pasimula na hindi nila itinuturo sa atin nadinig natin to, isalin na natin, takasan na natin yan. Manatili na tayong tapat sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta. Magpatotoo na tayo na ang Diyos na sasambahin natin yung Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ano sabi sa ating lahat? Kaya ang pagbati namin sa lahat ng nakakarinig, kapayapaan na sa ating lahat Happy Easter Sunday po. Sa Panginoon Diyos ang lahat ng papuri at karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian nung nadinig niyong paghahayag ko ng katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Kaya po ito yung pangunang utos binabata ng Diablo na may pangunang utos ng Panginoon Diyos at may patotoo ni Jesus. Naunawaan natin yung dalisay na reliyon ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, may patotoo ni Jesus. Pangunang utos ng Panginoon Diyos, may patotoo ni Jesus. Nakatala na sa langit. Kaya #banal na Bundok ng Sayon. Highlight banal na Bundok ng Sayon. Di ba doon, wala nang ibang pangalan pa, susilong ng mga langit na masusumpungan tayo. Na iisang Diyos na tunay ang naghahari sa puso't isip natin, sa pangalan ng Jesucristo na isang Diyos na tunay ang sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. O di ba liwanag na tayo ang nakalulungkod na hain sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na mga saksi niya, Amen. na mga nilikha niya, katulad niya, na Amen. iniintay natin yung katubarang magaganap sa atin na nagbabantay at nag-iintay ng lahat ng bagay na mangyayari sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Pwede may pag-asa tayong lahat sa nadinig nyo. Amen. Buhay ang pananampalataya na may gawa ang pananampalataya sa social media na wala akong ikinahihiya. Itinanyag ko ang kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo at inihayag ko ang kapuspusan ng kanyang kaluwalhatian at pagka-Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na nadinig natin at naunawaan at nakilala natin na ang kapuspusan ng kanyang karunungan at kaalaman at paniniwala natin ay nasa pangalan ng Jesucristo na iisang pangalan lang sa silong ng mga langit ang kaligtasan nating lahat. Amen. Liban doon wala nang ibang pangalan pa. Amen. Kaya nakagagalak po ito pagsiselebrasyon natin. Ano po? Amen. Nakatala na sa langit. Authentic sa langit ito. Kanino galing yung fax nito? Di po ba sa labi ng Panginoon Diyos na gagaling yung sinasalita ko sa inyo? Amen. Katulad nyo rin akong tao na ginamit na ihayag ito para marinig natin at magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Na wala kayong magiging issue sa akin dito at wala akong hinihingi na pledge sa inyo. Wala akong hinihinging ikaupo sa inyo. Kundi hayag dito sa social media na ang tatanggap nito ay magkakaroon ng pag-asa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, maging yung mga angkan at lahi natin at yung buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. May pag-asa tayong lahat. Ano sabi ng tagapagligtas natin? Mapalad ang nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ang sabi sa iyo at sa akin, binigyan tayo ng confirmation, ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Hindi nakagagalak, meron tayong iniintay na magaganap na sa pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Daratnan tayong alive na alive ang pagdiriwang natin at pag-uukasyon natin na tayo ang bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na ang lahat ng
pakikiisa natin naging bunga tayo ng ating tagapagligtas lahat. Amen po ba? O di balik tayo sa langit? Balik tayo sa langit, sa reception natin. Tayo ang pinagkalooban ng mana na buhay na walang hanggan, na meron tayong katiyakan at higit sa kayamanan na pinagkakaguluhan ng sanlibutan. Ano po? Di mababaon natin. Ginawa tayo sisindan sa ating puso't isipan. Di mababaon natin sa kalangitan yung kayamanan, tinanggap natin, ay binigay sa atin ng Panginoong Kristo. Tingnan niyo yung mga nagnakaw ng kayamanan ng kabanang gobyerno, paano nila mababaon yan? Dito pa lang pinagkakaguluhan at dito pa lang pananagutan na nila sa gobyerno. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng mga nakakaunawa na ngayon, magkaisa tayo ng paniniwala at pananalangin natin po. Magkaroon tayo ng unity. Italangin natin yung leader ng pamamahala ng ating presidente at yung bunga naman ginagawa niya para sa sambayan ng Pilipino yan Huwag tayo maging negatibo. Kapag hindi niya ginawa yung kabutihan sa nasasakupan niya sa bansang Pilipinas, na nagaganap na ang propesiya sa bansang Pilipinas, pananagutan din ni Presidente Bongbong Marcos yan sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong mapanagiliin. Huwag tayong mainggitin. Manampalataya tayo at nagkaisa tayo ng panalangin sa minamahal nating bansang Pilipinas. Ternas na silanganan. Magniningning sa karangalan ng bansang Pilipinas. Titingalain na maraming bansa ang Pilipinas. Magiging number 1 sa Middle East. Sa buong Asia ang Pilipinas. Do you read me? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Sino ho ang nagsalita nung naririnig niyo na pinahayag ko ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang nagsalita ng lahat ng mga bagay na narinig niyo na lumabas sa labi ko? Ngayon pa lang, pag pinanood niyo sa YouTube, makikita niyo na yung mga ebidensya. Nakilala niyo yung ebidensya ng tunay na pagsamba ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula na walang ibang Diyos na inadyuan nang lalangin niya langit at lupa. Kaya ano sabi ng Panginoon Diyos? I am and I am. I am the first. I am the last. I am and I am. Naunawaan po natin yung sinabi ng Panginoong Kristo. Kaya lahat na mananalig at nagiging tapat, na mananatili tayong tapat dito, meron tayong pag-asa kapag ka naganap na yung katuparan ng babalik siya gigisingin yung mga kapatid natin, mga tunay na iglesia. At yung mga banal na apostol, gigisingin sila, sasalubong sila sa alapaap. At maging tayo sa isang-isang pati. Yung may kabulukan mapapalitan na walang kabulukan yan. Yan yung hiwagang magaganap na isinasalaysay ni Apostol Pablo sa mga tunay na iglesia na nagbabantay dito sa sanlibutan. Mga hamak lang ang kalagayan, mga mangmang lang, mga musmus lang, mga dukha lang, mga Lazarus lang ang kalagayan. Amen po ba? Amen. Huwag natin intayin na yung nadinig nyo hindi pa natin tapat na paniniwalaan dahil lahat ng bagay ay may hangganan. Ano po? Amen. Dadaan lang tayo sa mundo. Pero sa kalooban ng Panginoong Kristo, binigyan na tayo ng grant sa langit Binigyan na tayo ng award sa langit na hindi na maaagawin doon ng ibang tao na makikita natin sa mundo na ito. At walang makakaagaw sa puso natin ng katotohanan na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba kung paano mahabag ang Panginoon Kristo sa atin sa huling panahon? Kung paano tayo kupkupin? Kung paano ko na ipahayag ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo sa lahat ng may pandinig sa huling panahon? Amen. Bawat nagiging member nito, body daw ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, tayo ang body of Christ. Tayo ang iyaharap na walang dungis at kapintasan pagdating sa espiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Na tayo ang bunga sa pagkapanganay. Ano larawan ng pangalan? Ng panganay, yung espiritu. Ano larawan ng iyaharap? Pwede katulad din tayo ng larawan ng panganay na espiritu. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi naman tayo po pwedeng iharap na nasa naman. Kaya sa espiritu tayo iyaharap. Amen. Di ba tayo ang templo ng espiritu ng Diyos? Di ba hayag sa labi ko na ang espiritu
na ang larawan ng Diyos ay Espiritu at katotohanan, di ba siya ang nananahan sa puso ko? Di ba ang katawan ng tao ang templo ng Espiritu ng Diyos? Di ba hayag sa labi ko na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan? Amen. O, lahat tayo magkaroon ng pagkakaisa sa pag-ibig eh. Ginawang beser ng Espiritu ng Diyos eh. Ginawang tahanan yung puso natin, hindi building ang tinahanan ng Espiritu ng Diyos eh. Yung taong nakakarinig ang ginawa niyang beser. Tayo ang body of Christ. Tayo ang ihaharap na walang dungis at kapintasan o kulubungan pagdating sa purely spiritually. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga mandaraya, sila din ang madadaya sa huling panahon eh. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mandaraya ngayon, ilagan natin yan, takasan natin. At isa lang ang pangalan ng paniniwalaan natin para magkaroon tayo ng katiyakan na safe tayo bawat isa. Sa Espiritu tayo ihaharap na walang dungis at kapintasan, hindi sa laman. Dahil sa laman, lahat ng kasalanan nagagawa ng laman. Naunawaan po natin. Amen. Hindi sa Espiritu tayo ihaharap na walang dungis at kapintasan, kaya ginawa tayong templo ng Espiritu ng Diyos. Na nakalakap, nakadapat na mabuti sa puso natin yan, hindi mananakaw sa atin yan, hindi katulad ng kayamanang literal na ninanakaw ng mga namumuno ng gobyerno natin. Kaya ngayon, napipighati ang sambayan ng Pilipino. Pagdurusahan nila sa harapan ng Panginoon Jesucristo lahat yan. Amen po tayo doon. Amen. Naramdaman ba natin yung kapayapaan doon sa narinig natin na may pag-asa tayong lahat? Ilan man ang tawagin ng Panginoon Jesucristo na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Lahat na may pandinig, nakabukas ito sa buong mundo. Ito yung takakak na hinipan sa banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nananahan, makinig ang lahat na may pandinig, sapagkat nalalapit na ang lahat ng katuparan na isasagawa ng Panginoon Diyos sa huling panahon. Kaya iniimbitahan tayong lahat para magkaroon na tayo ng asyuran sa kaligtasan natin, bawat isa. Amen po tayo doon. Amen. Tingnan niyo, kinalalagyan niyo kung saan man kayo, ano man ang pangalan ng religion niyo. Wala akong binabanggit na denominasyon ng pangalan ng religion niyo eh. Ang pagsamba, no denomination, God is Spirit forever and ever. No denomination. Pwede ba nating dagdagan na ang Diyos ay Espiritu? Pwede ba nating bawasan na ang Diyos ay Espiritu? Espiritu na nga eh. Amen po tayo doon. Amen. Period. Nakagagalap po itong inihanda sa ating huling hapunan eh. Ito yung pinagputol-putol na salita ng Panginoong Diyos na binubuo na sa pangkunawa natin ngayon eh. Kaya nakagagalak itong pagdiriwang natin sa huling panahon, itong reception natin. Sino naghanda nito? Di ba ang isang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan? Ang naghanda na selebrasyon natin, na hindi naman niya hinahanap yung magandang presentasyon, 2 o 3 nagkatipon, sumasa atin siya kalangitan, naramdaman niya yung presensya, naramdaman natin, nataunawa natin yung presensya ng isang Diyos na tunay, na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid at mga kaibigan, lahat ng may pandinig, unawain natin mabuti ito. At papailang lang ito sa kalawakan ng sangkalangitan. Kaya ay pinakikita sa atin yung ilustrasyon na kung ang mundo nagkaroon ng krisis how much more sa paniniwala. Nagkaroon na ng krisis, nagkaroon na ng kapighatian sa paniniwala. Kaya ito na yung panahon at magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan ng ating mga kalooban at ating puso. Ano po? At magkaroon tayo ng pagkakaisa na idalangin natin yung minamahal natin bansang Pilipinas at yung pamumuno ng ating presidente sa perlas na silanganan. Dahil kaya tinawag na perlas na silanganan, magniningning sa karangalan ng bansang Pilipinas. Amen po tayo ron. Amen. Kaya hindi naman natin kayang pigilin yung mangyayari sa minamahal nating bansa. Inalis na sa Israel, dinala na sa silangan Mamumunga na katotohanan sa silangan Ito, nagaganap na Ipapahyang namin ito na. Payapa kami, panatag, mag-aampasanin ng pamatok, mag-aampasanin ng katwiran ng Panginoon Diyos na ipapahayag natin ito sa
7 kontinente, sa 7 bilyong mga tao na walang ikinahihiya sa pangangaral. Amen po ba? Kaya ang pagbati namin una sa lahat ang papuri sa Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa, na sa pangalan ni Jesucristo na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, na buhay ang pagsamba natin lahat dito. Amen po ba? Amen. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag ng katotohanan na paniniwalaan natin upang makatiyak tayo sa kaligtasan natin lahat. Binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. God bless people of God. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy nating naririnig mga kapatid at mga kaibigan ang mga kayamanan ng karunungan, ng kaalaman, ng dakila at dalisay na pagkaunawa buhat sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na magsisilbing dakilang kayamanan natin upang matubos tayo sa sanlibutan hanggang sa dalhin tayo sa kaluwalhatian, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panahon upang patuloy na purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Mga galak tayong patuloy na magsiyawit, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy natin itaas ang ating dalisay na pagpapasalamat sa ating Panginoon, dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang iisang Diyos na tunay na nakilala namin sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Nagagala kami, Panginoon, o Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, sapagkat upang hindi kami mapahamak, kaming lahat ay patuloy mong pinupuspos ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng karunungan, na sa pamamagitan ng salita mo sa makatwidbagin ng aming Panginoong Jesucristo, nahayag sa amin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong pagka-Diyos, ang dalisay na karunungan, kaalaman, at unawa na nagbigay sa amin ng dalisay na pag-asa sa ikapagtataguyod sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Kaya naman, Panginoon, buong-buo ang aming pag-asa. Tunay ang aming kagalakan na sa patuloy na karunungang ibinibigay mo sa lahat ng mga tao. Ito ang magsisilbi namin kayamanan lahat upang ang lahat ay matubos at upang ang lahat ay mahayag sa kaluwalhatian hanggang sa pagparito ng aming Panginoon Jesucristo. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga tapat na lingkod. Tunay na ikaw ang nangunguna, ikaw ang nagsasalita, ikaw ang nagpapahayag, ikaw ang nagpapalago ng karunungan, ikaw ang kinatataguan ng lahat ng kasaganahan ng karunungan at kaalaman na ang bunga nito, Panginoon, ay ang putong ng karangalan sa kabuhayang walang hanggan. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan, sa pangalan ni Cristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen.